Ang Pinay na feeling hotel critic sa Denmark. Hello again and welcome back sa channel ng mga lakbay buhayers. For today's video ay mag-hotel review muna tayo para maiba naman ang paksa natin. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga hotel sa Copenhagen na pwede ninyong tirhan pansamantala kung kayo ay mamamasyal o magbabakasyon dito. Kayo na lang ang mag-decide kung anong hotel app ang gagamitin ninyo para mag-book at kung saang bansa na may affiliate ang hotel na ikukwento ko sa inyo. Iba-iba naman ang panlasa nating lahat pagdating sa mga gusto nating maranasan sa buhay, kaya salamat at pinili ninyong panoorin o pakinggan ang video na ito. Umpisahan na natin. Random review lang ito at base ito sa mga karanasan namin, sa pakikitungo sa amin ng mga personnel, paggamit sa mga amenities at facilities ng hotel at sa pricing ng room, food, and drinks. Ang hotel na ating papasyalan ay ang AC Hotel Velle Sky Copenhagen. Sa picture pa lang ng hotel ay siguradong mai-inlove ka na. Ito ang miniature model ng Twin Towers. Ito ang hotel sa malapitan. Ang talagang nakakaintriga sa akin ng gusto ay ang dalawang tulay sa ibaba at sa itaas ng Twin Towers ng AC Hotel Velle Sky. Gusto ko siyang makita at malakaran papunta from Building 1 to Building 2. Ang building sa kanan ay ang Belia Center, ang Building 2 ng hotel na kung saan ang mga malakihang business conferences, meetings, forums at iba pa ay kadalasang dito ginaganap. Dito din matatagpuan ang miniature model ng hotel at ang fitness center ng mga hotel guests. Sa Tower 1 kami nag-check-in. And this is how it looks like. Sa second floor ng hotel ay agad na mapapansin ang Martha Brasserie, ang restaurant na nasa ilalim ng pamamalakad ng hotel. Sa pagpunta ninyo sa elevator upon checking in, ay madadaanan ninyo ang library, restaurant, and bar. Sa second floor, katabi ng Martha's Brasserie, ay ang breakfast hall na kung saan lahat ng mga nagpa-reserve na guest ay doon mag-aalmusal. Heto ang isa sa mga deluxe room ng hotel. Air-conditioned, kumpleto sa lahat ng kailangan at pati na din yung hindi mo kailangan. Kung gusto mong magreklamo o mag-request ng gusto mong service, tawag ka lang sa telephone and they will attend to you as soon as they get available. Sa kagustuhan naming makita at malakaran ang dalawang tulay na nagdudugtong ng dalawang tower buildings, ay ito agad ang pinasyalan namin. Heto ang hitsura sa loob ng unang tulay sa ibaba. Maliit lang pala, pero malapad siya para malakaran. Lounge siya para sa mga bisita ng hotel. At dahil almost 3 p.m. na kami naka-check-in, ay minabuti muna namin kumain. Umorder ako ng chicken wings kasi wala naman silang masyadong offer sa kanilang meal menu na gusto ko at isang restaurant lang ang bukas ng oras na iyon. Ito yung library restaurant na matatagpuan sa lobby ng hotel. Makatapos kumain, ay nagpunta naman kami sa bar para mag-relax ng kaunti at magmasid-masid sa paligid. May maliit na tindahan doon sa loob ng hotel na self-service kung gusto mong bumili ng snacks
kasi wala naman silang minibar sa loob ng kwarto. Sa gabi naman ay nagpunta kami sa 23rd floor para makita ang second tunnel o connecting bridge ng Tower 1 and 2. Maliit lang pala. At restaurant ang nandoon. Gourmet service sila kaya palaging punuan. Kailangan may reservation. Kinabukasan ay heto naman ang almusal. Buffet. Madaming turista. Karamihan mga inchik sa first day. Pero the next day, puro Spaniards naman ang karamihan. Dadidinig ko kasi mga usapan nila. Pamilyar na sa ating mga Pinoy. Sa lunch naman, we tried sokeiba sa 23rd floor. At heto ang kanilang gourmet lunch. Kayo nang humusga kasi hindi ko nalasahan masyado at maliit ang pinggan nila eh. Pero madami akong nainom na cola, juice at cocktails in between kaya busog na ako nang iserve ang pagkain. Siya nga pala, private operated ang restaurant na ito kaya hindi mo ito ma-charge sa hotel bill mo. Bayad ka agad after dine-in. Pagdating ng dinner, sana ay subukan nyo ang Martha's Brasserie. Ganito ang pagkain nila. Main course at dessert. Maganda ang presentation, masarap at maganda rin ang ambience sa loob ng restaurant. Pagkalipas ng 3 araw, ang inabot ng bill namin ay 7,071 Danish kroners. My rating? 4 stars. Well-deserved nyo yung rating na iyon. Sulit ang bayad at ang stay-in doon. Thanks for watching and may you all